Hello mga ka-employer. Reminder lang po para sa lahat ng private establishments, required po nating isubmit ang ating 2025 Annual Establishment Report on Wages o AERW sa ilalim ng Article 124 ng Labor Code of the Philippines. Tandaan po, ang deadline ng submission ay sa August 31, 2026. Ito po ang step-by-step guide para madali ninyong matapos ang pag-file. Step 1, mag-login sa official portal sa aerw.nwpc.dole.gov.ph. Kung wala ka pa pong portal account, i-click lang ang register now para makapag-register. Kung meron na, i-enter lang ang inyong responded email, establishment ID at password. Pagkatapos ay i-click ang login. Step 2, fill upan ang lahat ng required establishment data. Kasama rito ang establishment name at ang tax identification number o TIN ng establishment. Asset size kung ito ba ay micro, small, medium o large. Complete address at contact information kabilang ang mobile number at email address kung saan ipapadala ang confirmation. Legal organization, main economic activity, major products or goods or type of service rendered, kung ito ba ay export-oriented, at ang labor relations status. Sunod pumunta tayo sa employment data o yung part B. Sa B1, ilagay ang bilang ng male at female employees para sa managerial and supervisory level. Sa B2 naman, ilagay ang rank and file employees. Tandaan, huwag po isama rito ang mga managers at supervisors. Sa B2.1, i-breakdown ang rank and file employees ayon sa kung sila ay hourly paid, daily paid, monthly paid, output rated, o others. I-provide rin ang bilang ng minimum wage earners, persons with disability o PWD, at employees with regular paid cash allowances. Gayon din ang learners at apprentices kung meron man. Para sa sumusunod na mga seksyon, sa wage distortion o sa section C, sagutin kung kayo ay aware o nakaranas nito. Sa living wage o sa section D, i-indicate kung nagpapatupad kayo ng living wage policy at kung open kayo sa technical assistance. Sa productivity improvement and incentive program o sa may section E, i-check kung meron ba kayong productivity improvement program o productivity performance reward scheme. Sa step 3, para sa supporting documents, i-download ang official Excel template na provided sa system. Tandaan, hindi na compatible ang template noong nakaraang taon kaya i-download ang bago. I-input ang listahan ng inyong rank and file employees kasama ang kanilang basic pay at regularly paid cash allowances. Siguraduhin tumutugma o nagtatali ang datos rito sa na-encode ninyo kanina sa B2.1. Pagkatapos ay i-save at i-upload ang accomplished na Excel file. Then step 4, sa certification, i-fill out ang pangalan ng respondent, position, mobile number at email address. Sagutin ang tanong kung epektibo ba ang AERW system at i-click ang consent para sa DOLE programs. Tandaan, pag-click ng submit, final na po ito at hindi na marirevise. I-review munang mabuti ang lahat bago pinutin ang submit. At yan na po, maghintay lamang ng email confirmation mula sa DOLE NWPC na nagpapatunay na successful ang pagpasa ninyo ng 2025 AERW. Para sa mga katanungan, maaari silang tawagan sa kanilang hotlines o email na ibinigay. Maraming salamat at sana ay nakatulong ako sa gabay na ito. Thank you for watching. Please subscribe, follow, like, and comment. For more tips or personal consultation, feel free to send me a message.